Sir, under trial na po yung sinampa naming kaso laban sa kanila. Ito nga masakit, Mr. Chair eh. Yung biktima, ang makukulong pa ng di oras. Sana ma. Ang kapal na mukha mo. Ang kapal na mukha mo. Biniktima nyo na nga, bibiktima nyo pa sa pamagitan, ipakukulong nyo. To the chairman, sir, Senator Ronald De La Rosa, and the member, Senator Pitulpo. Sa lahat po, magandang umaga. I am Police Colonel Rayleigh Arnedo, the Provincial Director of Bulacan. So I'm here to brief you on the case of the Rodelio Vicente, sir. Please proceed. Sir, nag-umpisa ito doon sa warrant. Please kindly click the facts of the case. Ito yun, sir, yung umpisa ng ng case. The Pandi Police Station, may warrant, sir, na na-receive multiple warrant for a certain Conke. Then, Ito pong pangalan nung nakalagay sa warrant? Elmar Conque, sir. Your Ano po? Honor. Elmar Conque. Ongke. Yes, sir. The subject of the warrant of arrest, sir. Ongke, okay. Yes, sir. Then, accordingly, may information that that subject of the warrant ay nakatira, nandun sa bahay ng Vicente family. Okay. So, as yung warrant server... So, sir, ano pangalan po ulit ng yung subject nyo? Elmar Conque. Elmar Conque. Your Honor. Conque. Okay. Ano Then to? yung- Arrest warrant po, hindi to search warrant. Am I right? Arrest warrant, sir. Arrest warrant. So, ngayon, hawak yung warrant for Elmer Conque. May nagsabi sa inyo na asset ninyo or nakapagsabi sa inyo na si Elmer Conque ay nasa bahay ni Rodelio Vicente, sir. Rodelio Vicente. Okay, proceed, sir. Then, yun, sir, pumunta sila doon to validate the information at doon na, sir, nagkaroon na ng To validate. commotion. So, when you say to validate, paki-define po yung to validate. Validate, sir, i-confirm yung presence of the subject of the warrant. Okay. Doon, sir. And how did you do the violation? The validation? Siguro, sir, yung chief intel natin pumunta doon sa, sir, sa area at accordingly, nakamotor sila. Then, sabi nila about to us a certain personnel No, sir, person. huwag na tayo mapasikot-sikot. Ako na lang, I'll fill in the Yes, blanks. sir, yes, sir. Pinasok yung bahay to validate. May video ako, sir. Huwag kayo magsinungaling. You're under oath, right? Under oath po ito. Pwede kita pakulong sa baba pag sinungaling ka. I have the video. Yeah. Pinasok yung bahay. According to the... You're under oath, Colonel. Sir, kung titignan kasi natin yung bahay, sir, nasa gilid eh. Kaya nga po. Sige, Pero merong mga video na nakapasok at may mga witnesses na to confirm na pinasok. Ito yung bonnet gang, remember? Yes, Your Honor. Naka-bonnet sila, di ba? Yes, Your Honor. So, I'll fill in the blanks. Pinasok. Yun yung sabi ng mga witnesses. Yun yung nakita sa video, pumasok sa loob. Yes, Your Honor. Okay, very good. Buti na lang kasi kung hindi, muntik-muntik ka na makulong sa baba, Colonel. Promise. Okay. So, pinasok. Pagdating po sa loob ng bahay, again, yung hawak niyo po, warrant of arrest for Elmer Conque. At wala kayong kasamang hawak na search warrant. Wala, Your Honor. Okay. Despite that, pumasok kayo sa loob ng bahay, nakabonet yung mga kasama mo. What happened then nung nasa loob kayo ng bahay? Siguro, Your Honor, tanungin natin yung kasi sila yung nandun sa area, yung personnel, Sino yan? Pandi Police Station? Pandi Police Station. Your Honor. Sa saan sila? Kasama sila, sir. Halika kayo dito. Para mupo kayo dyan, no? Nandito, sir, si Lieutenant Bernardo, the Chief Intel ng Pandi, na yun yung Sige. nasugatan doon sa Upo kayo doon. Lieutenant commotion. Bernardo. Sige, upo ka dyan. Sino pa kasama mo? Yung operasyon na yun? Warrant officer, dito. Upo ka. Patulungan yung PD nyo sumagot sa mga tanong dahil
the PD is only relying on your report. So kayo ang nasa ground. So kayo ngayon ang sumagot kung anong nangyari doon. So, Yes, kasama ka ba sa operation? Mr. Chair, Your Honor, actually, sir, we were advised by our counsel. Since the case is pending under trial, and actually po kami po ang complainant laban sa kanila, nakapiyansa No, po just sila. answer it, sir. Kasama ka ba? Sir, I opt to invoke my right against self-incrimination. Pero nung in-interview kita sa Wanted sa radyo, napaamin kita na kasama kayo. Sir, under trial na po yung sinampa namin kaso laban sa kanila. Ito nga masakit, Mr. Chair, eh. Yung biktima, ang makukulong pa ng di oras. Sana ma. Ang kapal na mukha mo. Ang kapal na mukha mo. Biniktima nyo na nga, bibiktima nyo pa sa pamagitan, ipakukulong nyo. Sasampahan nyo ng kaso. Unang-una, illegal entry. Tapos pangalawa, Mr. Chair, kukwento ko na, nakabonet mga hinayupak na to. At sabi pa ng kanilang hepe, nung makausap ko, sabi ko, bakit nakabonet yung mga pulis nyo? Alam mo, sabi niya, kasi mainit dito sa Bulacan eh. Pati ako nga, nagbobonet ako eh. Recorded yan. Sinabi ng stupidong hepe ninyo. You cannot deny anymore. Kahit na nasa korte to kasi recorded yan eh. Kaya raw kayo nakabonet kasi pinapayagan ng hepe ninyo na magbonet kayo sa operation dahil mainit daw. Imagine that kind of excuse, Mr. Chair. Ikaw po dating Andito PNP hepe? chief. Andito hepe? Oh. Sir, Upo ka. kasama dito, sir, Your Honor. Upo ka dito. Ito masakit, Mr. Chair eh. Biniktima na nga, nabugbog na nga, nakulong pa, at ipakukulong. Kasi Mr. Chair, sabihin ko yung what transpired after that. So, nagkaroon ng commotion because nabulaga yung may-ari ng bahay. Sino kayo at wala kayong hawak na dokumento and all. At nakabonet kayo. So, pumalag, natural, Mr. Chair, kahit na ikaw, baka ito akyat bahay. So, dinampot po, sino dinampot dito? Si Mr. Vicente at dinala po sa kulungan dahil resisting arrest daw or dahil anong tawag noon yung direct assault or something. Direct assault. Kinulong po siya. Ngayon, binisita po siya yung anak niya, si Mr. Vicente. Karapatan niya bisitahin yung kanyang tatay. Pagdating po doon sa kulungan, pati itong si Mr. Julius Vicente, kinulong din ng mga hinayupak. Son of a bitch. For what reason? Bakit nyo kinulong yung nagbisita? Sino nagkulong nun? Sino nagkulong? Inaresto po namin sila at may probable cause po yung pagkaka-aresto namin. Actually po, sir, undergoing po yung trial. Lakasan mo busis mo. Huwag kang mahiya kung totoo yung sinasabi mo. Lakasan mo yung sinasabi mo. Your Honor, isang legitimate police operation po yung nangyari. Inaresto po namin sila at ongoing po yung trial para po sa kaso na isinampa namin. How can you say it's a legitimate operation? Number one, you were not wearing proper uniform and you were wearing bonnet. Natural, yung tao na pinasok nyo dahil wrong information binigay sa inyo at wrong house at wala kayong dalang search warrant in the first place, dapat hindi nyo pinasok yon. Illegal entry yon. Number two, wala kayong body camera. Number three, hindi nyo sinabi kung sino ang purpose ng pagpunta nyo doon. Number four, nanampal kayo. Natural, papalag yung sinampal ninyo. Gawin mo sa bahay ko yan. God forbids. Hindi nyo kayang gawin yan sa mga taong alam nyo papalag at may kakayang pumalag. Ginagawa nyo kasi mga pobre. Gawin nyo kayo sa bahay ni Senator Bato de la Rosa yan. Pasukin yung bahay ni Senator Bato, tapos sabihin nyo, search warrant para kay Juan de la Cruz. Baka niratat kayo ni Senator Bato. Gets mo? Kaya nyo nagawa dito kasi alam nyo, walang kakayang lumaban. Pobre. Ang masaklap, pinasok nyo na nga, ginawa nyo na po ng illegal, binayolate nyo ng kanyang karapatan, at ngayon, kasampang pa ng kaso, ang kapal na mukha mo. Ang kapal na mukha mo, hinayupak ka.
Napakakapal na mukha mo, Teniente. Comsec, you delete those words, ha? Yung, I'm sorry, Your Honor. Your Honor, kasi alam na alam ko tong kaso. Lumapit sa akin yung mga victims, Your Honor. Ito po, okay, pakisagot na lang. So, dumalaw itong si Mr. Julius Vicente, ikaw na magkwento. So, nasa kulungan na po yung papa mo, di ba? Opo. Dumalaw po kayo. Opo. Tinanong ko po kung dun po ba talaga dinala tatay ko. Tapos, ginawa po nila, binitbit po nila ako. anong rason? Bakit daw kayo Hindi ko nga binibit? po alam kung bakit. Ha? So nakakulong ka? Kinulong po nila ako. Nakailang araw ka sa kulungan? 1 linggo din po. Bakit ka nakalabas? Nag-bail po. Nag-bail ka? Opo. Por anong kaso? Direct assault po. Nakipagsuntukan ka sa mga pulis doon sa loob ng istasyon? Magagawa ko po ba yun? Ang lalaki ng mga katawan po niyan. Bakit naman nagkasult? Kaya Mr. Che, mapapamura kay. Pumunta lang itong pobre para hanapin yung kanyang tatay kung nandun nakakulong. Of course, pwede ba siya mag-direct assault? Istasyon ng pulis yun. And then, kinulong siya, kinasuhan ng direct assault. Sino nagkulong sa'yo? Si Yung Bernardo kalbo. po. Ay, yung walang buhok. Dinadamay mo pa ako dito, Mr. Kuan, ha? Bernardo. Hindi, ito ha. This is investigation in aid of legislation. Kahit na ongoing na yung kaso nyo sa korte, lahat ng tatanong dito sa inyo para dito sa kaso na ito, in aid of legislation, kung hindi naman incriminating sa'yo, you can answer the question. To give clarity, para sabihin ng tao na wala ka tinatago. Nakakaya naman naka-uniforme ka, tapos puro ka lang dyan na invoke my right to against self-incrimination. Tapos ang tanong naman is hindi naman makaka-incriminate sa'yo. Ito yung mga factual questions kung leading to that incident. Yun lang naman Yes, ang Your matanong Honor, dito. sir. Hindi ka naman didiin dito. So sagutin mo lang kung Your- anong Your Honor, allegation po nila yun. Yung pagkaka-aresto po sa kanila sa site, yun po ang nasa affidavit at yun po ang tunay na nangyari. Hindi, ganito. Pidabit na naman ang Opo, sir. basihan mo sa pidabit. Yung, mamaya na yan. Tanungin lang muna kita dito. Wala akong pakialam doon sa ama. Ha? Yung anak na pumunta sa estasyon, bakit nyo kinulong? Wala pong katotohanan yun, Honor. Sa site po sila na-aresto. Saan? Sa site po, malapit po doon sa pinangyarihan ng assault nila sa akin. Pati itong anak na bumisita sa Yes, estasyon? Your Honor. Oh, so doon ka daw sa set na Hindi po, Your Honor. Kita naman po sa CCTV po yun. may CCTV kayo? Opo, Na hindi ka hinuli doon sa Opo, site? hindi po. Siya lang po. Siya lang. Tatay ko lang po yung hinuli nila. Mr. Chair, i-contempt natin to. Kung mapakita natin CCTV, na hindi ka sa site. CCTV. Tingnan mo natin. pakita sa CCTV, I want to put this guy in contempt. Saan yung CCTV? Can we show the CCTV? Sa TV po. Cellphone. Mr. Julius, ayan, meron ka, pakibigay. Kasi kung merong video na ikaw ay hinuli, hindi doon sa site, wala na sinasabi ni Mr. Bernardo, I would like to hold him in contempt at gusto ko siyang makulong sa baba, Mr. Chair. Yes, but before I Yung roll video on your muna. motion, I would like Yes. to Yes, Mr. Chair. watch the video. Saan galing ang video mo, Julius? Sa kapitbahay po namin na naka-direct yung po sa bahay namin yung CCTV po. Okay. Thank you. Sir Julius, yung video na ikaw ay hinuli hindi doon sa site kundi outside, away from the site. Hindi po. Bali po yung hawak ko pong video po na tatay ko lang po hinuli tas nandun po ako na papaalis pa lang para sundan po ang tatay ko. Okay? Nakatunayan pong hindi po ako doon hinuli sa mismong site po. Okay, so Tingnan natin. Tingnan natin yung video. kasi when you say site, Mr. Chair, doon sa bahay na kung saan sabi nila nakita nila
yung may information sila, nandun yung subject ng warrant. Yun yung site. So, tingnan natin po yung video. While we're checking. Chair, habang nilitib yung video, pwede natin pakwento kay Mr. Rodelio Vicente yung pangyayari para malaman ng iba na hindi pa nakapanood ng Wanted sa radyo. Pwede yung pakikwento, Sir Vicente, yung pangyayari. Yes, Chairman. Ako nga pala si Rodelio Vicente. Nung araw pong yun, nung pumunta po sila ron, nanonood po ako ng TV, balita, hapon. Ngayon, may nadidinig po akong nag-uusap dito sa may kusina ko na si Bernardo, kausap yung anak kong lalaki na nagluluto. Ngayon po, abang nagluluto yung anak ko, abang nag-uusap po sila, yung informer niya po pala, umaakit na sa may bintana. Yung bintana namin sa may gilid. Ngayon po, siguro hindi siya makapasok dahil akala niya, kortina lang, pala, sarado pala yung loob. Lumabas po siya, pumasok po siya sa loob. Hindi ko alam na siya yung pumasok sa taas namin. Ngayon, yung manugang ko po nasa taas, sinigawan siya, sinigawan yung informer niya. Kaya nagulat ako, ba't may sigaw sa taas? Nung bumaba yung informer, sabi ko, "Hoy, bakit nandiyan ka sa loob? Sino ka ba ako?" Paglabas ko po, tsaka lumabas to si Bernardo. Sabi ko, "Sir, bakit, sir?" Hindi ko po pa alam na pulis sila. Sabi nila, mga pulis kami. Ba't nyo pinatakas yung hinahanap nila? Pero sir, nakasibilyan sila, no? Opo. At nakabonet. Opo, nakaganon po sila ng ano. Yes, sir. Nakasaklop po sila. Kaya lumabas po ako. Doon na po kami nagkaroon ng kuwanan, harangan, ng emosyon. Hinarang mo. Hinarang mo. Hindi po, kinakausap ko po sa labas. Wala pong sila yung nangaharas talaga. Pero Gusto yung hinahanap nila na suspect nandun sa loob ng bahay mo, wala po, hindi po namin kilala yun eh. hindi nyo kilala. Hindi po namin kilala. Wala doon sa loob. Opo. Kami lang po nung nandoon, yung anak ko nga lang po, tsaka yung mga apo ko. Okay. Tsaka yung hinahanap po nila, hindi po namin kilala yun eh. Kahit mga kapitbahay nga namin, hindi ko kilala yun eh. Tapos po, Ilan sila? Dalawa lang siya? hindi po, bali, 3 po sila, tsaka 2 informer. Yung informer sa civilian, Opo. kilala mo yun? Hindi po, hindi ko po kilala yun eh. Pero namumukhaan ko po. Yeah, thank you. Okay, pagkatapos po, so nagkaroon ng komosyon. Opo, nagkaroon una ng kumusyon na dahil Sino pong nauna na naging physical? sila po, kasi gusto nilang pumasok uli sa loob eh. Hindi ko na nga po pinayagan dahil kalalabas lang po nila eh. Pumasok na sila. Opo, kausap niya na Ngayon, po yung kalalabas ano lang ko eh. nila, gustong pumasok ulit. Opo. Bakit gustong pumasok ulit? Galing na sila sa loob. Pinatakbo ko raw po yung yung hinahanap nila. Wala naman tatakbuhan sa loob, kundi sa terrace lang. Okay. Nasa labas yung mga pulis niya. Kaya nung hinarang nyo po, anong ginawa? Inano niya po ako, tinutulak niya po ako hanggang sa nakaano po kami sa gilid na nakatutok yung CCTV. Doon niya po ako pinadapa na ginano niya ako eh. Ginaganan kanya po. Opo, tapos yung manugang ko, hinarang siya, inaawat ako ng manugang ko, sinampal niya yung manugang ko, tsaka yung anak ko eh. Anak kong babaeng tomboy eh. Yung manugang nyo, Tapos pinaguntog ko kami. pinaguntog. Naguntog kami niyan eh. Nung manugang ko. Manugang mo, pati ikaw, pinaguntog yung ulo. Ganun kami. Tapos nanampal pa ng Anak kong tomboy. pagkatapos po. Talagang sinaktan ho kami. Tapos nung napasok ako dito sa may gilid naman na hindi natapat ng doon naman ako pinusasan. Pagkaposas Sa anong ko, kasalanan daw po nung pinusasan kayo? Wala ho ba siyang binasa sa iyo ng Miranda rights na may karapatan wala ka po, wala. manahimik, etc.? Doon na lang Wala. po sa munisipyo na lang po. Basta't pinusasan ka, walang Opo, sabi-sabi. Wala.
Matapos kayo pusasan, ano pong sabi sa inyo? Dinala niya na ako sa may munisipyo. Pagdating sa munisipyo, ano pong nangyari? Ano, hindi sinabi sa inyo kung bakit Wala pa po silang sinasabi. Basta sabi nila, ano lang, yung kakasuhan na lang daw nila kami. Hindi sinabi sa inyo kung anong kaso, bakit ka nandun sa munisipyo? Sa presinto? Direct asol nga daw po na paglaban sa kanila tinadyakan ko raw po sila Tinadyak Saka ka mo tingnan nyo siya. naman yung katawan nila sa katawan namin mag-ama. Kung lalaban kami sa kanila at saka lalaban kami. Kasama po si Corporal Joel Dicen. Opo, sila tatlo po. At saka si Bernardo. So ito dalawang malalaking katawan. Opo. Bali tatlo po sila. Ganon din, puro malalaking katawan. So tapos kinasuhan ka ng direct assault. Direct assault. Okay. Ilang araw po kayo nakulong? 1 linggo rin po, mahigit. Mga 1 linggo isang araw. Nagpiyansa kayo. If I remember, Mr. Chair, pinalitan ko yung piyansa nila. Ako po, kasi yung nagpiyansa sila, gumasto sila. So yung pampiyansa nila, ako po yung nag-abono. Mr. Rodelio, so pakikwento na po. So habang nakakulong, yung tatay nyo, kayo po ay pumunta sa, saan yung anak? Anak pa. So, sige, Mr. Rodelio, sir, nasa loob ka ng kulungan. Opo. Doon ka ba dinahalaw ng iyong anak? Hindi po, nakaupo pa po ako. Sabay po kami pinasok Saan po kayo nakaupo? Sa may desk po. Ito po yung pinaka-information. Dito lang po sa gilid. So pinuntahan ka ng anak mo? Opo. Pagkapasok po ng anak ko, binuhat po nila 4 po yata silang bumuhat o 3. Sino-sino pinagbuhat sa'yo? Yung anak ko po binuhat nila Sila yung bumuhat So, doon sa istasyon, hindi na doon sa bahay ninyo? Hindi po. So pumunta yung anak mo doon para... Tinanong ako kung saan ako dinala. So nakaupo ka doon at nakaupo yung anak mo? Opo. Hindi. Sa bench? Hindi po. Pagpasok pa lang po kasi nila ng anak ko, binuhat na nila Binanatan nila doon sa loob. May CCTV doon, obligado. Binanatan nila? Binanatan nila yung anak ko. Tingnan yung katawan ng anak ko. Siyempre, kayo man lumagay sa akin, magulang ako. Napakasakit nung babanatan mo yung anak ko. Tatlo kayo. So may CCTV sila? Tsak po yun, meron. Dahil ano po yun, Pero pag station po yun. i-request natin yung CCTV, Mr. Chair, sigurado ako sira na yung CCTV. O hindi gumagana. For sure na yan. So ngayon, binitbit yung, ikaw, Julius, binitbit ka at binanatan ka raw? Opo. Ano ibig sabihin ng binanatan, sir? Pinagsasampal po ako. Tapos tinadyakan po ako. Sampal, tadyak. Mahilig pala manampal mga tong lalaking to. Opo. Puro sampal kasi yung ate mo, sinampal niya tapos ikaw sampal. Opo. Siguro pag sampalan, ito yung magaling, Mr. Chair. Dapat sampal king ang tawag dito kay Bernardo. O boy sampal. Bagay sa kanya, sa mukha niya, boy sampal ang pwedeng ibansag dito. So ngayon, sinampal ka ni boy sampal. Opo. Tapos sabay kinulong ka. Opo, nagantay pa po kami nun dun na matagal. Okay. Nasaan yung video dyan na inaresto ka po? Okay. Ayan po yung video, yung pagpasok. Okay, pasok. Nakarating niya yan May Malboro na yun. Ilan? Okay, ang haba naman. Okay lang yan. Ano to? Ayun na. Ayun na, Mr. Chair. Nakabonet 3. Di ba sa labas ba? Yung pinarel? Di ba yung CCTV rin? Pero mga naka-uniform yun. Ayun, nakabonet, naka-shorts, naka-t-shirt, naka-chinelas. Habang pinapanood natin yung video, Mr. Chair, bakit kayo nag-bonnet? Ba't di ka nag-uniform? Kung kayo po ay legit yung operation ninyo at serving a warrant to a subject na you thought o ayon sa inyong asset ay nandun sa area, why not wear your uniform with body cam at bakit naka-bonnet? Your Honor, Sige, wait.
Part lang po ng accessories ng mga riders yun. Accessories. Plus the fact po na yung lugar po na yan, sir, ay I've been compound commander there for almost 2 years. Talagang 50 meters away lang po dyan sa site na yan. Ay kilala po ako ng mga tao. So we have to devise. Pero ganun pa man po. Pero bakit kailangan mo- Nagpakilala po ako, sir, at naglabas pa po ako ng ID sa kanila. Actually, sir, di naman kami nakapasok dyan. Wait a minute. You are going to serve a warrant? Sige, kasi sabi mo makikilala ka. At least man lang body cam for your protection and for the protection of those people na your subject na you're supposed to be serving the warrant to. And why wear a bonnet? Kasi di ba pag gumamit ka ng bonnet, pagkakamalian ka talagang magnanakaw. Kahit man lang sana yung nakasibilyan ka o meron kayong kwintas tapos tsapa, pwede pa kahit naka-shorts ka, naka-t-shirt, basta't nakasabit yung tsapa, identified ka as police, operative. With that, para kang akyat bahay, para kang hold-upper. Sabi ko nga, gawin mo kaya sa bahay ni Senator Bato yan. Baka naratrat ka na. Your Honor, sinikap ko po na magpakilala at inilabas ko pa po yung ID ko. No, bakit ka nag-wear ng bonnet? Part po ng accessory namin yun sa pag-ride po ng motor at kaya po nang nasabi ko, we have to devise at least na hindi po ako agad ma-burnout. Andyan na tayo dyan. Okay, ako, pangkahin kita. Ikaw being member of the intelligence unit ng inyong istasyon, you're authorized naman to wear civilian, di ba? Pag intelligence ka. At yung operations ninyo, kung medyo alanganin ka na masunog ka kagad, okay lang yun, nakabunit ka. Pero ang hindi okay doon, yung pag-aresto ninyo, dapat may kasama ka na naka-uniform. Uniform personnel para magpakilala na police kami. This is a legitimate operation. Hindi yung kayo-kayo lang nakabunit para kayo matulisan doon. Your Honor. Matagal ako sa intelligence unit. Ginagawa namin yan, nagbubunit kami para hindi masunog ang mukha, hindi makilala, naka-civilian. Pero, pag-effect ng arrest, andyan na yung uniform personnel para makita nila na police talaga ito, police operation. Ba, may kasama kayo na uniforme? Wala. Yes, sir. Actually, sir, mayroon po kaming kasamang uniform personnel few blocks away po doon sa possible site ng pag-aarestuan. Nandoon na sila? Yes, sir. Sumama? Yes, sir. Wala man ako nakita dyan sa CCTV. Few blocks away po dyan. Actually, kalsada. Few po blocks yun, sir. away. So, pag effect nyo ng arrest, hindi sila pumunta. Hindi na po nagkaroon kasi po ilang minuto lang po yung nangyari na nagkaroon na po ng commotion. Mr. Chair, few blocks away is the police station. Ibig sabihin, nandun sa police station. Kaya nga. No, sir. Dyan po sa mismong residence 3. Sir, anong difference ng warrant of arrest sa search warrant? Define the difference. Sir, yung search warrant is yung person ang target po. Unlike po sa search warrant is ang subject po is yung mga bagay. Sir. Mga bagay. So, di ba, para ikaw ay makapag-serve ng warrant of arrest sa isang tao na nasa loob ng bahay, kailangan mo din ng search warrant. Yes or no? No, sir. Actually, pwede po namin i-serve yung warrant of arrest. Ano man po ang location niya at nasaan man po siya, sir. Sandali, nasaan dito yung NAPOLCOM? NAPOLCOM, makinig kayo, sir. Sabi, pinadefine ko sa kanya ang difference ng search warrant sa warrant. Sabi niya, yung warrant is for a subject, a person. Yung search for a thing. Okay ako doon. Now, sabi ko, pag ikaw ay mag-serve ng warrant sa isang tao na nasa loob ng bahay, dapat ba kailangan mo ng search warrant? Sabi niya, no. NAPOLCOM, ano po opinion nyo? Your Honor, maraming po salamat. Kung hindi naman po magse-search sa loob ng bahay at hahanapin lang yung taong kinakaukulan na nakalagay naman doon sa warrant of arrest, hindi na po. At hindi na po kailangan ng search warrant? Hindi na po kailangan pansamantala na wala naman pong hanapin sa loob. Yung warrant of arrest lang po ng taong kinakaukulan. So, ibig sabihin, anybody can enter the house of anybody kung sa tingin nila nandoon yung kanilang
target. That is very dangerous, Attorney Bernardo. So, ibig sabihin, lahat ng pulis natin, basta't meron siyang hawak na warrant of arrest, pwede niya pasukin kahit na kaninong bahay, kahit na bahay mo. Kasi tulad ng sinabi nito, meron kami information na itong subject namin ay sa bahay ni Attorney Bernardo, pwede ka nang pasukin. Without the probable cause. Yung sinasabi mo, kung meron kang probable cause, kung nakita ng dalawang mata mo, o kung nakita mo dyan sa bintana na nagpapaypay, nakabukas ang bintana, then there's that probable cause. Pero kung wala kang nakita, base lamang sa chismis na sabi ng asset, nandyan yung subject, kailan mo ng search warrant naman siguro, Attorney, sir? If I may quote, Your Honor, please. Yes, sir. Narito po sa Section 11 ng Rule 113. Right of officer to break into building or enclosure. An officer, in order to make an arrest, either by virtue of a warrant or without a warrant, as provided in Section 5, may break into any building or enclosure where the person to be arrested is or is reasonably believed to be. If he is refused admittance thereto, after announcing his authority and purpose. Your Honor, gusto ko lang pong i-qualify, hindi po tama yung proseso nila sa pag-serve ng arrest warrant. Dapat hindi po sana ganun. Dapat nagpresenta muna sila, nagsama, gaya po ng sabi po ni Ginoong Chairman, dapat dala-dala nila yung uniformadong PNP officer at yun ang pag-serve nila. Kasi kung intelligence yung purpose nila, hindi sila yung mag-a-arrest. Dapat merong arresting officer talaga na nakasuot ng uniforme at merong body-worn camera. Granting for the sake of argument, kung wala ho body-worn camera, meron silang alternative na barangay recording. chairman, barangay tanod, pwede siguro. Kasama po dapat yun na meron ding sanang elected officer na barangay tanod. Hindi kami sumasang-ayon sa proseso nila, Your Honor. Okay, let me tell you this, Attorney Bernardo, and magkamag-anak kayo? Hindi po kami. Ngayon ko lang sila nakita, Your Honor. Medyo malungkot nga lang eh. Okay. Once upon a time, I had this program, Philippines Most Wanted, sa PTB4. What it was is nanghuli kami ng mga wanted na may warrant. Sumasama po ako sa CIDG. There were several occasions na alam ng CIDG, base sa asset na isinumbong sa amin, and then kami, pinitang sa CIDG, may hawak na warrant, na nandyan sa bahay, kinikasing po namin. Hindi po pinapasok ng CIDG yung bahay. We wait, kuminsan umabot kami ng 2 days, kinikasing namin yan. Ngayon, paglabas, sa kadampot. Meron pa isang insidente, nagpanggap yung CIDG na magdi-deliver. May delivery dito, LBC. Nag-uniforme pa. May delivery para kay ganito, kay Juan. Paglabas ni Juan, ikaw ba si Juan? Tapos may kasamang picture. Ako nga po, sabay posas. Hindi pinasok yung bahay. Yung sinasabi mo kung gano'n, then we have to revisit that law, Mr. Chair, and we have to amend that law. Napapayagan pala. Ang baka sinasabi mo yung while in hot pursuit, siguro. You don't need a search warrant if kung yung suspect ay tumatakbo at nakita mo pumasok sa bahay, yun ang probable cause, pwede ka na mag-break in pursuit of a suspect. Pero kung yung, Mr. Chair, yung base lamang sa sabi-sabi ng asset na sa bahay ni Attorney Bernardo, yung suspect, papasukin na agad, payag ka, papasukin na agad, magbe-break in, dala lang warrant of arrest, how would you feel? Anong pinong sa batas na yan na binasa mo sa akin? Your Honor, may iwasan po sana ito kung merong coordination na maayos at maayos na pag-uusap. Kung hindi naman sila nakakatiyak na nandoon yung taong tinutukoy ng warrant of arrest, hindi na sana sila nagpatuloy. Exactly. Katunayan nga po, iba yung hinuli nila at mali po talaga. Meron pong magandang proseso sana. Yung hindi pagsuot ng body-worn camera, nagpapahiwatig na hindi po tama yung proseso. Maling-mali from the start, Your Honor. And also, Mr. Chair at Attorney Bernardo, sabi mo sa lahat ng kapulisan natin, kung gusto na pumasok ng bahay at sa palagay nila diyan nagtatago,
Kumuha sila ng search warrant sa korte. Mukhang hindi na kailangan, Senator Tulfo. Basta importante lang magkilala sila, na pulis sila, pakita lang warrant, may dala kaming warrant, we have reasonable ground to believe nandiyan sa loob yung suspect, papasok kami. Ang mali lang nito nila, pagpasok, ibang suspect din na ginawa pa ng istorya na nakipagsunto, lumaban, direct assault. So, ibang nangyari. Mr. Chair, why am I talking about this? This is not the first time. Siguro ipupul ko sa mga videos ko sa Wanted sa radyo, 5 times na papasukin ng pulis yung bahay. Kasi meron daw silang warrant of arrest. At sa maraming pagkakataon na yun, wrong house. At syempre, nandun na rin sila. Kaysa makasuhan sila, dadamputin nila yung tao doon. Tulad nangyari dito, dahil sa direct assault. Kasi syempre, papalag ka, Mr. Chair, sino ka? Hindi ka naman pulis. Diba? Kaso talaga abutin ito nila. Pero yung spirit of the law naman na yan, ano yung rules of court? Rules of court 113? po, Your Honor. Rules of court. Rules of court po yun na ang spirit nabasa niya po. is gusto talagang bigyan, i-empower yung ating law enforcement dahil kung wala yung rule na yan, inutil ang pulis natin. Hindi siya makahuli ng warrant ng isang tao na may warrant of arrest na nasa loob ng bahay. Hindi siya pwede mag-break in. Tama, Mr. Agree. Yan ang spirit Kasi yan. Gusto talaga sa tulungan experience ang ko, pulis Mr. Chair, makahuli. Doon sa Philippines Most Wanted, tulad sinabi ko kanina, sa PTV for many years ago, kinikasing po namin yung bahay. For 2 days and 2 nights, kasama po ako, magkikasing kami. Nakaabang kami dyan. Naka-civilian close yung mga sa IDG. After 2 days, lumabas yung suspect sa kadinampot. Yeah. Tapos sabi ko, pangalawa, Mr. Chair, nagpanggap na delivery ng LBC. Magdi-deliver kay Juan. May deliver para kay Juan, kumatok. Nandiyan ba si Juan? Ano yan? Sabi nung kasambahay, eto may package. Lumabas si Juan, inaresto. Malinis. Yung diskarte, kung paano mag-diskarte na hindi natin mabiolate ang batas. Ito talaga sa kanila, mali na nga yung ginawa, dinagdagan pa ng mali. Kasi nga, ibang tao ang kinulong. So, Attorney Bernardo, maling-mali yung proseso nila na they should not have done that. Sabi mo, dapat may pulis. Sabi nila, yung may kasama uniform personnel. Yung uniform personnel, sabi niya, a few blocks away. Sabi niya, a few blocks away. Tama po ba yun? Mali po yun. Dapat kasama po. Dapat katukin muna at kausapin yung naninirahan sa loob ng bahay na kung saan tiyakin yung yung warrant of arrest na dapat tiyakin ko anong bahay kasi nakadescribe puro kung saan bahay huhulihin at yung pangalan ng tao. Kung natitiyak nila na nasa loob, kausapin muna at kasama dapat yung pulis na naka-uniformado at merong mahigpit yung kautusan kasi ng Supreme Court na dapat merong body-worn camera eh. Kung tama po yung proseso, yun, maaari silang paniwalaan. Pero sa una pa lang po, hindi tama eh. Yeah. You're raising your hand. Yeah. Ano gusto mo sabihin? Sir, Your Honor, considering the fact po na armed and dangerous yung hinahanap po namin, talagang hindi na po kami makakalapit dyan ng may uniform personnel at mayroon na po kaming history na natakasan po kami nun. And for the information, sir, yung pong target of operation namin na yan ay nahuli na rin po. Diyan din po sa block po na yan, malapit po dyan. Nakakulong na po ngayon, sir. Yun nga. Naintindihan kita, gusto mo talagang mahuli yung tao na subject of the warrant of arrest. But in doing so, you don't have to violate protocols. You don't have to violate the law. Sinasabi sa ating rules of engagement, sa ating police operational procedure, na dapat may kasama kayong, when you effect the arrest, dapat meron kayo kasamang yung unipermadong pulis na mag-aresto. Kayo kasi intelligence kayo. You should be limiting yourself sa function nyo as intelligence, to gather intelligence, information. Doon lang kayo. Pero pag aresto, dapat ang arresting officer, kuha na, yung naka-uniforme na. So what kung hindi nyo nahuli? Basta wala lang kayong kaso. Di ba? Gustong-gusto nyo mahuli. Binayulit naman nyo yung batas. Binayulit nyo yung police operational procedure. So mali yun. Intindihan ko kayo. As
Mga intel operative, gustong-gusto talaga yung mahuli. Pero huwag naman to the extent, at the expense of violating the police operational procedure. Mali yun. Okay. Mr. Chair, 2 points lang. Ano. Ito ang binabasa kanina ni Napolcom Commissioner. Sabi dito, a police officer in order to make an arrest with or without warrant may break into a building or enclosure where the person to be arrested is or is reasonably believed to be in. Believed. So dito na abuso itong reasonably believed to be. Hindi clearly defined. So pwedeng sabihin all the time ng kahit na sinong police na abusado na I have reason to believe that he is there. So therefore, pwede kong pasukin yan, yung bahay na yan, kahit na wala akong search warrant para arrestuhin si Poncio Pilato. Kasi itong reasonably believe. All he has to say is, we have reason to believe. Pasok na dito sa Criminal Procedure Rule number 113, Section 11. Naabuso po, Mr. Chair. Naabuso yan. So, kung sila nag-abuso, mananagot sila. Ang siste natin. ng abuso sila, mali yung procedure ng pagpasok nila, tulad sabi ni Attorney Bernardo, ang nakulong pa, yung biktima. Adding insult to injury, pati yung anak ng biktima, nadadalaw lang, pati yung kinulong. And pangatlo, ang nakakainit ng ulo, kinakasuhan itong mag-ama. Sila na nga nagrabyado, sila pa ngayon na may posibilidad na makukulong. Yung nga, para klaro tayo, you stand by your word na doon yung hinuli yan sa area. Yes, Your Honor. So tingnan natin itong video ngayon. Kung magsinungaling ka, you are liable. Under oath ka. You play the video. I think nakita natin, Mr. Chair. Wala kang video, Sir Julius, na ikaw inaresto sa labas ng bahay? Ano po dyan, sumakay po ako ng motor kasi sinundan ko na po yung... Okay, saan dyan yung video na nakasakay ka ng bandang motor? huli na po yun eh. Sige, paki-pass forward. Okay. Sakay ka ng motor. Opo. Kasama ko po yung kapatid kong tomboy po. Pass forward. Masakay ka ng motor. Ayan. Hindi po. Okay, yun. Yan niya yun? Hindi po. Hindi pa po. Bandang malayo. Forward pa. Parting patapos na po yun eh. Sige. Buksan mo lang yung te. Yan. Paalis na po sila dyan. Okay. Ayan eh. Ikaw, saan ka dyan, sir? Bakit natumba yung motor? Ano po yun? Kasi kinukuha ng tatay ko yung cellphone na hawak ni Sir Bernardo. Kasi nandun po yung talagang full video na habang pumapasok sila. Habang Sandali, sino yan nagmumotor? Sino yan? Sino yan sa inyo? si Sir Bernardo po. Bernardo, bakit ka natumba doon yung motor mo? Sir, inassault kaya po nila ako, sir. Kaya po namin sila inaresto, sir. Pangalawang tumba ko na po yan, sir. Hindi naman po nakikita dyan sa video yung umpisa na nangyari at kompletong nangyari, sir. Mr. Pangalawang punta mo na yan? Sir, pangalawang beses na po ako natumba dyan eh. Bakit ka tumba? Yung una nga po yun, sir, yung inassault po nila ako dahil pinipigilan po nila akong makapasok. Actually, wala naman po nakapasok, sir. So yung tumba na yun, ano yun? Pangalawang beses na po yan, sir. Kaya nung nga, anong inassault. tumba yun? Bakit ka natumba? Tinulak po nila ako, sir eh. Tinulak ka? Yes, sir. Sino Natural. nagtulak? Sir, Sino nagtulak sa'yo? yung pong mag-ama, sir. I-play mo nga yung video na yan. Ibalik yung may motor na natumba. Ikaw yan. Ano? Oh. Sino yun? Sino yung nagtulak sa'yo? Yan po, sir, yung anak po nila, sir. Anak Sila- ni? Ikaw? Hindi po. Wala po ako dyan. Sino yung nagtulak doon? Yung tatay ko po, yung nakahubad. Yung nakakulay pula po, yung kapatid ko pong tomboy. Na Yun sinampal yung niya. nagtulak. Hindi po. Sinampal niya nga po yun eh. Hindi nga, yung pagkatumba ba, yun, sino yung nagtulak doon, tumba yung pulis? Tatay ko po yung hawak-hawak ni Sir Bernardo po.
Pero wala naman pong nangyaring tulak po eh kasi nakahawak po siya sa sinilyador. Ha? Nakahawak po siya sa sinilyador ng Kitang-kita nga natumba, oh. Tinulak ng tao. May tao lumapit, oh. Opo, meron nga po. Oh, natumba nga. Tinulak nga. Hindi naman po totaling tulak po eh. Ay, kita yung sa video. Matumba ba yung pulis kung hindi tinulak? Di ba sabi Yan, mo, o yan. Mr. Vicente, Sir, meron kang kinukuhang cellphone? Magpo-pull out Opo. na po kami niya sir kasi Cellphone talagang po. nagkaroon po ng commotion at outnumbered po kami Kaya kaya po po nag-decide po ako na mag-pull out na kami sir. Kasi nga, hindi kayo naka-uniforme. Kung naka-uniforme kayo, gagalangin kayo. Kaya nga respect begets respect. Kagalang-galang kayo kung naka-uniforme. Tutulakin ba nga naman kayo kung naka-uniforme kayo? Who would do that? Hindi kasi kayo kagalang-galang dyan, naka-shorts, naka-bonnet. Kung tinulak man kayo, kahit siguro sino, pag nabulaga. Ano, sino nagkapula? Kapatid ko pong tomboy Kapatid po. mo? Opo. Bakit niya tinulak yung pulis? Hinahabol niya po yan kasi nga gusto niyang makuha yung cellphone niya po. Kasi nandun po yung video po. Binibidyohan po sila nun eh. So, binibidyohan, nasa video yung pagpasok nila. Opo. Kinuha ng pulis. So, Nakuha niya po. gustong kunin ngayon ng kapatid, sister nyo. Opo. Kaya doon nagkaroon komosyon, natumba. Opo, opo. Okay. Ayun po yung nangyari po. Pero yung kapatid mo hindi sinampahan ng kaso. Ang sinampan kailan dalawa. Opo. Kasi sinampal nila kapatid mo. Ngayon, nasaan yung video dyan po na ikaw po yung nakamotor lumabas? Sige. Patapos natin. Sige. Yung nakahubad si tatay yun. Opo. Tay, kinumpirma mo, ikaw yung kasama doon na nagtulak sa motor? Natumba siya? Okay, thank you. Ikaw yung nakahubad? Okay. Tay, para makasiguro, inaamin mo tinulak mo yung pulis? Hindi ko po siya tinutulak. Okay. Para maklik kasi kanina na. So, hindi mo siya tinulak. Hindi po. Wala kang Sinong tinutulak. nagtulak sa kanya? Bakit natumba? Hindi ko po alam kung sino, bakit siya natumba eh. Kasi nga po, yung motor niya po, hawak-hawak niya yung pinaka... Nasa harapan ka eh. Dahil paayos Sabi nga lang na, siya yung tumboy na anak mo, yung nagtulak. Siguro po. Pero hindi po ako nagtulak. Hindi ko po siya Okay. tinulak. Thank you, thank you. Chairman, hindi kaya na-outbalance o ano? Na-outbalance ka ba? Kasi paatras eh. Bihira Opo. naman nagmumotor na paatras. Nagmamadali. Hindi kaya Sige, na-outbalance. you answer. No sir, inassault po nila ako dyan kaya po ako natumba. Pangalawang beses na po actually yan sir. Saan yung video? Ano? Kasi nga po, going back to sa sinabi ni Attorney Bernardo ng Napolcom, mali kasi yung procedure ninyo. Kung sinunod yung procedure, hindi sana nagkaganon, hindi sana nagkaroon tulakan. Tama ba, Attorney Bernardo? Yes, Your Honor. Tsaka yung sinasabing, Your Honor, na reasonable belief, yun po yung presentasyon nila sa husgado na nakakatiyak sila base doon sa testigo na kung isa-serve yung warrant of arrest, nandoon yung taong kinaukulan. Iba po yung time lag nung nag-apply ng warrant of arrest tsaka yung execution, implementation ng warrant of arrest. Iba pa po yun. Kaya dapat i-substantiate nila nung araw na nagse-serve sila ng warrant of arrest, ano yung kanilang pinagbabasihan na naniniwala sila na nasa loob ng tahanan yun. Kaya sana patunayan nila yun. Kung ako rin na, attorney, yung ako operative, meron akong asset nagsasabi, positive sir, andyan sa loob, nakita ko. So for me, that's enough reasonable ground to believe na andyan sa loob. Dahil talagang positive yung aking asset eh. For me ha, kung ako ang operative, I have enough reasonable ground to believe na andyan sa loob. Kaya pasukin ko ito dahil sabi ng asset ko, sigurado ka, nakita ko siya nasa loob. So, yun ang reasonability ko. Yun po, totoo po yun. Kung sa paniwala nila nando doon, pero mapapatunayan po yan pagkatapos na mangyari.
tsaka yung proseso. Kasi kung Hindi nga mapatunayan dahil negative nga eh. Wala Kaya nga nga- doon sa loob. kaya nga po eh. Oo. Kung So kung nagkamali kayo, napakadali lang naman. Wala doon ang hinahanap nyo. Pasensya na tanga, wala dito yung hinahanap namin. Alis na kami. Bakit pinagbibit-bit pa ninyo yung tatay, tapos nagbisita doon, kinulong pa ninyo? Bakit ganoon naman? Mr. Chair, Yes. yung reasonably believe na naabuso to. Kasi maraming insidente na halimbawa si Juan galit kay Pedro, may alitan sila, kapitbahay niya. Papapasukin niya sa mga pulis. Kukuha lang dyan ng kung kahit kaninong warrant ni Pedro. Papasukin yung bahay ni Juan kasi galit yung asset doon sa kanyang kapitbahay. Harasin. At siyempre, naharas, papalag. Kasi nakasibilyan eh. Direct assault, kulong. Ang daming ganung mga insidente, Mr. Chair. Kaya it's being abused. Abuso nga talaga. Dahil, Reasonably, kasi sabihin na, we have reasons to believe na our suspect is inside that house based on the statement of the asset. Eh kung si asset nga po, sir, pala, Mr. Chair, drug addict, hindi reliable, hindi credible, meron lang siyang axe to grind against his kapitbahay kasi talaga ng alitan nila, gusto makaganti, pupunta sa pulis, si pulis, kukuha ng kung saan-saan warrant lang dyan, kung kanino, and then papasukin yun, ayon sa kanyang asset, nandoon na yung suspect nila, kahit hindi naman talaga, and then, of course, magkakaroon ng commotion. Pagkaroon ng commotion, direct assault, makukulong na yung kagalit ng kapitbahay. Ganon talaga. There's no perfect law. Lahat ng batas nandyan, pwedeng abusuhin yan kung may intention kayong abusuhin yung batas. Ang kuwan dyan is your intention. Kahit anong batas na nandyan, kung talagang gusto nyong abusuhin yung batas na yan, pwede nyong abusuhin. Nasa inyo yan, pero mananagot ka pa rin kayo. Kaya Mr. Dahil Chair, inabuso nyo yan. Mr. Chair, siguro Yes, sir. pwede natin Yes. palitan yung kanilang procedure. Pwede Kasi siguro. Ang dami ng abuso, Mr. Chair. Yeah. Ang dami na abuso. That is the reason for this hearing. This is in aid of legislation na makapag-produce tayo ng mga policy modification sa existing ngayon na policy na nandyan sa Kaya dapat, Mr. Chair, gawin natin. it should be well defined. Anong ibig sabihin ng reasonably believed? Ano yung dapat merong precise definition. Kasi kung reasonably believed, very vague, Mr. Chair, pwedeng gamitin nga sa pang-abuso. At ako po, ang isang testigo na ito po'y nagagamit paulit-ulit. At ako po'y nagpapasalamat sa mga taga-CIDG many years ago, yung mga kasama ko, ngayon kalamihan sa kanila retired na sumunod sa patakaran. Hindi pumapasok ng bahay, nagkikasing kami. Inaabangan namin nagpapanggap na delivery boy yung police na CIDG. Paglabas sa kanahuli. Yun eh. Tama ba, Mr. Bernardo? Di ba dapat ganun kasi itong reason na believe na abuso, sir eh. So do you agree na dapat ma-change ng PNP yung kanilang operational procedure pertaining to breaking and entering, reasonably believe that the suspect, the subject of a warrant is inside the house? Kailangan kasi, Your Honor, tama po yung proseso at the start eh. Kung tiyak nila na nasa loob at sundin nila yung proseso, makukuha po nila yung tao eh. Kasi nga, papayagan sila makapasok kung tiyak nilang nasa loob. Kaya, kung hindi naman po tama yung proseso at katunayan, nag-negative nga po, talagang hindi po tama yung pagkaka-execute ng warrant of arrest. Yes. Thank you, Atty.